Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotion. Kakibating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwan ng kaliban ng Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon ay ang paglilingkod ng Panginoon Kristo at mga apostol. Ngayon po ay babasahin ko naman sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan, ang mabuting balita ng pag-aari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Hesus Kristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Marcos, Kabanata 4, talatang 33 hanggang 34. Ito po ang mensahe. Ang salita ay ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga tulad nito, ayon sa na makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila upang hindi gumamit ng talinghaga, ngunit ipiniliwanag niya ng sarilingan sa kanyang magad ang lahat ng bagay. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Mateo Kabanata 20, talatang 27 hanggang 28. Ito po ang mensahe. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao na naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ng marami. Ipapatuloy po natin kay Apostol San Lucas Kabanata talatang 17 hanggang 19. Ito po ang mensahe. At ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaiah. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito. Sumaakin ang Espiritu sapagkat tinirang niya ako upang ipangaral sa mga duka ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ihayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakikita. Upang bigyan ng kanang mga sinitiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 17, talatang 18 hanggang 30. Ito po ang mensahe. Kung paano mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga din sila sa pamamagitan ng katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga nananalig sa akin dahil sa kanilang bayan. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 20, talatang 30 hanggang 31. Marami pang kababalagang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad. Ngunit, hindi na itala sa aklat na ito. Ang mga naitala dito sinulat upang sumampalataya kayo na si Mesiyas ang anak ng Diyos at sa gayon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Tuloy po natin sa 1 Korinto Kabanata 4, talatang 1. Ito po ang mensahe. Kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng Diyos. Ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. At ipagpatuloy po natin sa mga taga-Galasya, Kabanata 2, talatang 7 hanggang 9. Ito po ang mensahe. Sa halip, kinilala nilang ako yung Diyos upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga hentil. Tulad din ng pagkahirang kay Pedro upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga Hudyo. Ang Diyos na humirang kay Pedro bilang apostol sa mga Hudyo ang siya rin humirang sa akin bilang apostol ng mga hintil. Nabatid niya ni Santiago, Pedro at Juan, mga kilalang haligi ng iglesia, na ang Diyos ang siyang nagbigay sa akin ng tanging kaloob na ito. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa pagbabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lights Promotion. Ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos sa Kristo, gayon din ng banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. At ngayon po, liliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula doon sa tema na ang paglilingkod ng Panginoon sa Kristo at mga apostol. Yan. Nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos ang ginawang mula sa Panginoon Kristo ang ginawang paglilingkod ng banal na Panginoon Kristo at gayon din ng mga apostol.
So nais na maipabatid sa atin ng Panginoon Diyos na ang kanyang bugtong na anak ay sinugo niya at inirang niya upang ipangaral ang mabuting balita, upang ang mga tao ay gabayan na kung paano tayo mamumuhay. At ang Panginoon Kristo ay nang isugo niya upang tayo ay ihatid ang mabuting balita, ay hindi siya ang pinaglingkod, kundi siya ay naglingkod. So ang bugtong na anak ay naglingkod sa kanyang pagliligtas sa tauhan. Siya ay sumunod sa ating Panginoon Diyos. Sinunod ng ating Panginoon Kristo ang Panginoon Diyos bilang bugtong na anak at sumasampalataya rin sa ating Panginoon Diyos. Na kung saan ay kung siyang iwan yung kanyang paghahari doon sa kalangitan, na kung saan siya ay namamahala na ng mga anghel ng kalangitan. Ngayon ay siya ay bumaba sa lupa sinunod niya ang pagtalaga sa kanya ng banal na Panginoon upang magsakripisyo, paglingkuran yung sangkatauhan para sumunod, o pagharian niya yung sangkatauhan para sumunod manampalataya sa kanya. So siya ay nagling at nagpakababa nga ng Panginoon sa Kristo. Nagsakripisyo, nagtiis. Ganyan ang ginawa ng Panginoon Kristo at ng mga apostol. Sila nagsakripisyo, nagtiis, nagpakababa para paglingkuran ng ating banal na Panginoon. Ganyan ang paglilingkod na ginawa nila. Sila ay lubos na nanampalataya sa ating banal na Panginoon. Ang ating Panginoon Kristo, dahil bagamat siya ay ganun, gusto niya pinanampalataya ng Panginoon Diyos sa pagkakasugo sa kanya bilang bugtong na anak, na siya ay pagkakatalaga sa kanya. Kaya siya ay makapangyarihan, na binigyan ng kapangyarihan na kagaya ng Diyos. Siya ay namuhay bilang limitado na kapangyarihan ng kanyang paglingkuran. Maglingkod siya na ang kanyang kapangyarihan na ang kanyang pagkakatalaga sa kanya ay bumuhay, magpagaling at gabayan ng tao na kung paano makapamumuhay na may kaligtasan sa Espiritu. Sa kanya ay kanyang inialay yung kanyang buhay, dahil nga sa panahon na kanyang sa paglilingkod na yan, siya ay kailangan na maranasan yung nararanasan ng tao na nagkaroon ng isang kamatayan at mabubalik, upang maipakita sa lahat na mayroong buhay na magmuli at buhay na walang hanggan. So yun ang nais, at ang Panginoon Kristo ay siyang bubuhay sa ating pagdating yan. Panginoon Kristo at yung mga apostol na maglingkod sila, gumawa sila ng napakaraming kamabalagan. Sila binigyan ng iba yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos para sa kanilang paggabay sa tao kung paano mamumuhay at kung paano manampalataya sa pagbubuklan ng mga tao para manampalataya sa Diyos. Ginabayan sila ng kapangyarihan na magpagaling, mamuhay, magpalaya sa demonyo at iba't ibang mga kababalaghan para yung tao ay mahimok at yung tao ay buklod sa pananampalataya sa ating mga maraming pinagdaanan yung ating mga apostol, yung ating mga ang Panginoon Kristo para paglingkuran ng ating mga at pinagkaloob ng kanyang buhay para paglingkuran ng ating mga yan. Sila yung ehemplo kung paano tayo mananampalataya sa Panginoon Diyos at paglilingkuran ng ating banal na Panginoon. Even our life ay dapat ay sa sakripisyo natin for God. But siyempre ay binibigyan niya tayo ng buhay, kaya tayo ay but yun yung principle na dapat kung paano tayo nananampalataya sa Kanya. Na kailangan even our life ay bibigyan natin sa Diyos. But God, kung ganyan yung pananampalataya at pagsunod sa Panginoon Diyos, tayo ay bibigyan niya ng buhay. Tayo hindi tayo bumabayaan ng Panginoon Kristo at hindi tayo mapapahama sa pamumuhay. Kaya nga tayo nananampalataya. Sabihin ay yung buhay mo ay binibigyan mo sa Panginoon Diyos bilang pananampalataya mo at para sa ikabubuti ng marami. At yung ating pananampalataya, yung oriental na isang sa ating paglilingkod. So ganun tayo dapat sa pananampalataya natin, at even tayo ay maglingkod as in
tayo maging mga tagapagbahagi ng salita ng Diyos o tagapagdala ng o akiba sa pamamahala ng Panginoon Diyos at tagapagbahagi ng na yung mabuting balita ay hustisya ng ating banal na Panginoon Diyos din, kung saan ay ang mabuting balita ay siyang inuusga sa atin ng Panginoon Kristo sa pagdating ng panahon. Kaya yung latangan ng mabuting balita, sila tagapagdala rin ng hustisya ng Diyos at tagapaggabay kung paano sila makapamumuhay ng mabuti sa pagdating tayo. Walang una kung mapatawad ang Panginoon Diyos at may pagkakataon kung paano tayo mamumuhay. So nakasalalay dyan yung kaligtasan natin sa mabuting balita. Yan at kaya tayo ay kaya tayo ay manampalataya sa ating Panginoon Diyos ng lubos mula sa gabay ng ginawa ng mga apostol at ng banal na Panginoon. Bagamat tayo ay hindi yung tuwiran na siyang tagapangaral o tagapagturo ng mabuting balita o tayo tagasunod lamang ay dapat ganoon tayo mananampalataya sa Diyos. Even our lives ay ating binibigay na bagaman halimbawa bubuhay mo ay hindi naman nangangulugan, ikaw ay pababayaan ng Diyos na ikaw ay mamatay sa bayan mo. Not just hindi gano'n ka ibig sabihin ikaw ay binibigay mo yung buhay mo para sa Panginoon. So even though yung literal ay para sa nakarami kagaya ng Panginoon Kristo, but definitely buhay halimbawa yung buhay mo binibigay mo sa pamamagitan ng mabuting mga gawa sa Panginoon Diyos. Yan yung binibigay ang buhay mo, mabubuting gawa. Halimbawa naglilingkod kasi buong buhay mo paglilingkod mo sa Diyos, kaya may binibigay yung buhay niya at hindi lang buhay niya. So ganun natin binibigay mo even kung mag-cause pa ng kamatayan para sa lahat ay ganun mo binibigay yung buhay. God will not let you na basta ka na lamang. Ganun sapagkat buhay na yung Panginoon Diyos, kailangan niya ay ikaw ay dedicated to Him. Kaya may bigay yung buhay mo para sa ganun. So yun, muli sana ay nagabay na naman kayo ng the Bible Life Promotion sa inyong spiritual na buhay. At kayo magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual mula din sa ating pagbabahagi ng mabuting balita sa Bible Life. At tayo maasa ng paggabay ng banal na Panginoon Diyos sa Panginoon Kristo ng kanyang kaliwanagan mula sa pagsugo at paggabay ng kaliwanagan at milagro ng banal na Santa Maria. Iba't ibang paggabay ng milagro ng Panginoon Diyos sa atin sa pagbabahagi natin ng mabuting balita. Yan, upang kayo ay mahimok, mapagbuklod sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoong Yesu Kristo. At doon sa Interfaith Unity ay patuloy tayo Interfaith Unity. Unawaan natin yung ating mga reliyon. Sa gayon ay maiwasan natin yung mga hidwaan, hindi pagkakaunawaan. Mapapairal natin yung ating mga layunin mula sa ating mga pinaniniwalaan. Ayan, mga perspektiba. At maiwasan natin yung karahasan, tigmaan. Bagkus makahikayat tayo ng pagkakaisa, kapayapaan, pagmamahal, mabubuting paglilingkod sa isa't isa mula sa pamilya, komunidad, bansa at nagkakaisang mga bansa. At doon sa CBCP and Vatican Church ay kayo ay patuloy na maliwanagan ni Banal Santa Maria at mapagbuklod ninyo ang sangkatauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Kristo at mabuting balita. Yan. Sa ating munting kakayanan sa pagbabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Evangelizations, patuloy tayo na nanampalataya ng paggabay ng kaliwanagan, milagro ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo at hindi na banal siya sa pagbabahagi ng mabuting balita. Pagbuklod sa katauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo at mabuting balita. At doon sa mga kapamalaan, kayo ay patuloy na maliwanagan ni Banal Santa Maria na mabuting balita, magabayan kayo at mamahala kayo ng mabuti, matuwid at may patas ng hustisya. Tugunin niyo yung karapatang bansa. Sa gayon ay makapamumuhay ng maunlad at pang inyong nasasakupan o ang sangkatauhan mula sa bawat mga bansa at nagkakaisang mga bansa.
at inyong nadadala ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng pagtugon mga karapatan at mabubuting serbisyo ng pamahalaan sa upang ipagkaloob ang blessing ng Diyos mula doon sa pamamahala ng pamahalaan sa kaloob ng mundong ito sa bawat nasasaupan. Hapon sa inyo lahat at God bless you.